Again, ito po ay message niya sa House leadership, which yung message po na yon, nagkaroon po tayo ng chance, dinouble check, ng report check po natin at kumpirmado po ito. Siya po mismo ang nagsasabi sa House leadership na please do not file impeachment complaints. Sana po ay natanggap ito ng mabuti ng mga pinuno ng Senado, ng House of Representatives. Saka alam nyo, bukod dun sa ano bang panahon na ngayon, ilang panahon na lang matatapos na po yung current Congress. Ano ba chance ng impeachment? Ano ba i-impeach? Ito na kwentuhan na lang naman. Ano ba in-impeach sa House? Pag magta-trial ba, gaano ba kasalimuot yun? At may numero ba ang Senado para po i-convict si VP Sara? I do not know where that report came from. But kung sakasakaling lumabas nga yan, di mabuti, inamin niya na talagang merong ginagawang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi mabuti at inamin ni Bongbong Marcos na yung panawagan namin to protect and defend and uphold the Constitution, to protect and defend Vice President Inday Sara Duterte, and most especially, protect, defend, and uphold the mandate given to Vice President Inday Sara Duterte by the 32 million Filipinos ay totoo. Subalit, I am not impressed. Dahil kung talagang gusto mong tumino at tumahimik ng ating bansa, patigilin mo yung pinsan mo at yung mga alyado mo sa panggigipit sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. And by saying what you just asked me to react na pinatitigil, hindi siya dapat pasalamatan ng sambayan ng Pilipino. Dahil trabaho niya na siguruhin na walang instability ang ating bansa. Sabihan niya yung kanyang mga alyado, itigil nyo na yung inyong ambisyon na maging Pangulo pagdating ng 2028. Hindi pa panahon, darating tayo riyan. May nakita ko sa post ni Ma'am Zoe, ang sabi niya ron, yung unang sinabi ni Katunyi about sa garapalang korupsyon, no, calling out Bongbong Marcos. For her, she's not buying it. Okay? Yun yung nabasa ko sa kanyang isang post. Dito, after watching this, after seeing this video coming from Katunyi, mukhang mag-a-agree ako sa sinabi ni Ma'am Zoe. Alam niyo kung bakit? For me, this is bullshit. Sa totoo lang. Unfortunately kasi, you really think na matatakot si VP Sara sa mga panakot niyong impeachment. Sa totoo lang, kami mga supporter ni Inday Sara at ng mga Duterte, we want her. We want you guys to file an impeachment complaint against her. Alam mo kung bakit? Kasi, once lumabas yung impeachment complaint na yan, it is more likely na mababaliktad ang istorya. I think na pag-aralan na nila BBM kung ano ang magiging consequences ng impeachment complaint na yan. Gaya na nga rin na sinabi ni VP Sara, wala naman mawawala sa kanya kung gawin niya yan In the first place, we all know naman na hindi naman power hungry si VP Sara. Other than that, di rin naman siyang ambisyosa. We push her to run. Diba? Maliban sa iningganyo siya ng magkapatid na Marcos, we push her to run. And isa sa mga consideration niya, gusto niyang masigurado na yung mga big projects na naiwan ng tatay niya, matapos during her term. Diba? Kasi isa nga sa akala nating lahat, may continuity. So by now, we all know na maraming mga big projects under the Duterte administration ang hindi pinopondohan. Okay? Especially dyan sa Mindanao area. Nakikita na ni Bangag ang retaliation ng mga tao. Nag-uumpisa pa lang. And ayaw niya siguro ng panibagong bangungot na nangyari sa kanila ng panahon na sila ay pinalaya sa Malacanang.
Even, no, here's the thing, sabi nga ni VP Sara, meron na siyang 5 grounds na pwedeng gamitin to file an impeachment complaint against Bongbong Marcos, pero hindi niya ginagawa. At hindi rin niya sinusuportahan ang kahit anong pagpapatalsik o pag-oust kay Bongbong Marcos niyan sa Malacanang. Most probably, I think, no, out of respeto sa kanya. Maybe. Akala ni Bongbong Marcos, after showing us that text message o pakulo ng kanyang or advice sa kanya, ng kung sino man tanga, huhupa ang galit ng Pilipino. Hindi po. Gaya nga ng sinasabi ni VP Sara, hindi na po magme-mend, no, kung ano man yung pinakamalaking crack na meron kayo ngayon. Yung laban ni VP Sara ay laban ng maraming Pilipino. Dahil siya lang ang nakikitaan namin na may tunay na malasakit sa bawat taxpayer. Lahat ng pondo ni VP Sara, sinisigurado niyang napupunta sa taong bayan. Walang kahit anong pa-picture, pa-photo ops. Kaya nga gusto niyong tanggalin yung pondo diba? Kasi karamihan ng tao mas nagtitiwala na sa office ng OVP. Kabisado na ng Pilipino ang galawan ninyo. So kung ano pa ang gusto nyo mga pabalbal dyan, hindi na po yan mag-work. Tsaka sa lahat ng taong nagpapagamit sa playbook ng mga Marcos, ng mga taga dyan sa House of Representatives, masisira lang po ang buhay ninyo. Masisira lang po yung karera nyo. Yung mga pulis na nag-file ng kaso laban kay VP Sara, sa hepe ng VPSG niya, at doon pa sa dalawang di pa kilala kung sino rin yung kinasuhan. Sana inisip nyo muna kung magpapagamit kayo. Kung magpapagamit kayo. Inisip nyo yung mga susunod na taon. Si Bongbong Marcos, hanggang 2028 lang yan. Kayo, habang buhay na benepisyo nyo ang pwedeng mawala sa inyo. BBM, hindi mo kami madadala sa mga patext-text mong ganyan. Utang-uta na kami sa'yo. Utang-uta na kami.